Good morning everyone and welcome sa ato nga programa ang Buhing Awit sa Kamatuoran 101 and padayon kita maghisgot about sa Disciple Making Church by Pastor Keith Groves sa Stone Crossing Baptist Church. And today, atong hisgutan ang under niini no sa Disciple Making Church. Atong paghisgutan karon nga buntag ang benefits for the disciple in a D group. So unsa man yung D group again no sa atong naisgutan niya agi mga past videos. D group is a discipleship group where the people will learn in a small group. So mao ni siyang discipleship group. And it is composed of 3 to 5 member. So first benefits for the disciple sa usa ka disipulo nag-join siya sang D group is una, accelerate my rate of spiritual growth. So gahapon atong naisgutan gahapon ang spiritual growth o nakita nato noon sa ang mga butang nga mailhan unsa ang disciple look like. Usa ka mature nga disciple. Of course, ga-accelerate iyang rate sa iyang spiritual growth. Muna siya ang benefit nga naman. He or she can learn from others. He or she can learn from his teammates, from his group mates. And number 2, create positive habits. So, instead nga ma-influensyahan siya sa mga dautan, influensyahan sa siya ang mga old friends before siya na-save. And ang mag-influence siya karon ang mga tao na within the group. Mga influencer sa iya, mga tao nga mutabang sa iyang makalimot siya sa iyang past life o mo-proceed sa kabag-uhan sa kinabuhi diha sa relasyon sa Ginoo together with these people mo na gitawag sila discipleship group tungod kay sila pod mismo kana siya nga grupo ga-learn sila, ga-grow sila diha closer to Jesus Christ, and that person kung ma-join siya influensyahan po siya mutubo. So that's the benefits. 1, accelerate my rate. So of course no, ang D group leader pod siya pod mo grow pod siya. Mo naka-advantage kay siya pod mo grow pod siya kanga naman. Una gid siya nga mo grow tungod kay siya man ang una nga motuon ang discipleship, ang D group leader. So siya ang una makabenepisyo sa mga learning. Tungod kay kung dili po niya na i-practice sample paghigugma sa iyang isig kaaway, paghigugma sa iyang isig katao. So dili na mahitabo nga sila pod mo higugma kung dili makita sa D group leader. Tungod kay we're influencing good thing ngadto sa uban. Aspect ngadto sa uban. And then create positive habits, and number 2, built-in accountability. So naay accountability diha sa D group, sa discipleship group, naamoy accountability. Kamong tanan ang inyong naisgutan within that boundary lang. So accountable ka sa ilaha. Sila pod accountable pod sa imuha. Dili kay ikaw lang mo ahead ka sa ilaha as a D group leader. Dili pwede. Kung dili ikaw mismo accountable pod ka sa ilaha, sila pod accountable pod sa imuha. So wala sa bahin, encouragement and counseling. So muna sa bahin no, pag dili na makita, dili na naga-join, of course intentional nga ginabisitaan sa D group leader or sa mga D group member. So na sa bahin. And then number 4, develop close and long-lasting relationship. Authentic. Tinuod gyud. Muna nga sa D group leader, diha ninyo ma-cherish ang inyong time, banding ninyo tungod kay you grow closer for how many months or years mo abot. Nga diin nagsabay mong tubo, naghimo mo sa ministry. Ang disadvantage lang niini kung ara ni sa isa ka lugar nga diin transient lang ikaw. Dili gyud ka taga dira. So pag mubalik na ka sa imuhang lugar tungod kay nahuman na imuhang contract diha, and then you grow in discipleship group. Ang disadvantage lang niini pag abot nimo sa imuhang lugar and walay discipleship didto, mo na subo. Muna nga mangita gid ka. Tungod kay you appreciate, you know the benefits of how you grow diha sa D group, discipleship group. So kamong tanan diha, kamong let's say 5
sa grupo ninyo, sa discipleship group nga na-assign. So, nagtubo mo diha. Accountable mo matag usa, kinabangay mo matag usa. Nag-encourage o nag-counsel. Kung naay mga problema, depressed, stress, some trials, ginaampuan, ginaludhan within the group. Wala labot ang uban. So dili na nimo pwede i-share ngadto sa dili nimo grupo. So diha lang gyud within the group. And then doon na mo kamoy maayo nga relasyon sa matag usa. And that is very authentic. So dili mo pwede kung authentic gani, dili pwede ga crushing. Dili pwede ga lubad. So but pasabot inyong relasyon sa matag usa, ginabalyo ninyo. Dili ninyo ginadaot. Dili ninyo ginatamay. So mo ni sa advantage, no? Mo ni siya ang benefits sa usa ka disciple kung na siya di group. And then develop close and long-lasting relationship. Number 5, increase protection and help for life's changes. So, increase protection nga naman. Dili lang isa ka tao ang let's say 5 ha. Dili lang isa ka tao ang magtabang sa imuha, magprotektar sa imuha that will consider you as a family, bonded family in the blood of Jesus Christ. Dili duha ka tao. Tulo ka tao, upat ka tao, kag ang imuha nga di group leader. So kamo diha maoy gaband ang inyong unity, increase ang protection kung naay gakuan sa imuha, let's say ga threat sa imuha, then that group will help you. Hindi na siya man brotherhood, hindi man siya man paternal, but it is a family in the blood, by the blood of Jesus Christ. Muna siya nga bahin. So, and help for life changes. So, this 5 person will help you to grow closer diha sa Ginoo. So, kani siya nga tao, mo help sa iya ha, siya pud mo help, and then vice versa. Gati na bangay. Kaya naman, there are many ups and downs sa atong kinabuhi. Hindi gina ikatingala because we're still here, nining kalibutan na, and we're going up, sometimes there are downs sa atong kinabuhi. There are mga discouragement, no? We could not deny that. Nga naadyo mga discouragement, naadyo mga time of kanang gitawag og mga upset, and sometimes it could lead us na pudno sa mao nga mga kanang gitawag og doubts. Am I a Christians? May nana ang mga simple nga mga hulhog ni Satanas. And dapat na siya maagapan through the group leader. Number 6, enhance skills needed. So, ma-enhance ang inyong skills nga diin which is very needed sa church. Take note ha, you're not making, mo ni siya ang misinterpretation. Mo ni siya ang wala, mo ni siya ang lantunganay nga nahitabo sa uban. Kining di group, you're not making another church. Mali na siya ha. Though the body, the people is called at once, bumana siya ang church. But mo ni siya ang point. Kamong 5 sa D-group, dili mo ya church. Dili mo gahimo, supposed to be maghimo og lahi nga church. Unsaon paghimo og lahi nga church? Kamong 5 manglakaw, pwede sa inyo ha mag-pioneer, mag-mission, kay mag-build mog outreaches. Katong mga tao, lahi tong nahitabo. Muni ako ning giingon, ako ning gi-promise nga maghimo ko aning video sa mga misinterpretations. Ang nahitabo, dunay uban nga mga lahi og doktrina, gahimo silang disciple nga mga luwas na ug himo nilang church. Tawag niya na proselyting, pamingwit sa fish pan, pamingwit sa aquarium. Kung di ka kabalo, ikaw nga mali og doktrina, kung di ka kabalo manangyaw sa uban, mao gyud na ang mahitabo. Kay diri na ka creep in. Munang subo no. Munang listen to this mga leaders, kung naay mga pastor ng tanaw ani or until now nakaabot ka ni nga video, di lang kataman sa pilmero. Kung niabot ka ni ini paminawan ni. Ayaw gyud sa himo ang group leader kung lahi ang iyaha nga doktrina. Muna,
kung lahi iyang doktrina, kabalo na kang lahi ang doktrina, ayaw siya himuang nga D-group leader. Much better kung wala kay makita nga mature, mutuno sa starting sa video, kung wala kay makita nga mature sa ilaha, ayaw siya himuang nga D-group leader. Much better ikaw sa lang, i-gather sa lang nimo sila. Munang tun-an sa nimo mo, select ka og mga leader, tudluan sa to nimo aron uniform ang inyong itudlo sa ilaha. Kay basin og magdala na gud na siya grupo unya lahi ang iyang doktrina, lahi iyang nabalaan, basig Calvinista na siya. Muna nga mag-create sila grupo, maghimo na sa simbahan nila kaugalingon. So nakuhaan hinoon ka instead nga mudaghan mo kay ang tumong ni ining D-group matudluan ni sila di lang diha taman sa ilaha kun dili sila na pod manangyaw mo na ang nakita na karon nga wala na hitabo sa obserbahan sa uban nga diin daghan ang naghimo og discipleship nakabaton og D-group pero wala na nagsangyaw kay munay tumong sa discipleship. Again, balikon na ako, discipleship is not biblical without an emphasis on multiplication. Kung wala ang emphasis sa multiplication, that is not biblical. Ang discipleship naghimo din pangbungkag ra na simbahan kay nag-create ra na grupo-grupo. Munang we should be careful. Ngita mo mga pastor, ngita mo og mga makatudlo sa inyo ha unsaon pag-handle gud sa discipleship, which is very good ang discipleship. Number 7, realistically observe a mature Christian. Mag-observe na sila sa mga mature Christian. And number 8, learn spiritual truth. Mag-learn sila spiritual truth sa matag usa and see how to disciple disciples. So muna sa bahin. So I hope nga mo ni siya ang makita na to nga mga benefits and of course multiplication. Nga kani sila mga disciple, multiply ni sila o mutudlo na pud sa uban. Ang ilahang growing ipasa na pud na sa uban. So kana lang og daghang salamat. I hope nga diin makatabang siya. Kung naay mga nakita na to, just PM me kung naamoy mga discouragement or naamoy mga pangutana regarding ni ini nga topic. Thank you so much. God bless you.